Ito ang ating virgin na bida na si Minryu. Isang New Year's Eve ang dumating. Sa gabing yun may isang anghel din ang dumating para kidnapin ang mga tao. Nilipat niya ang mga tao sa ibang mundo at binigyan ng kapangyarihan. Ang iba ay nakakuha ng magandang kapangyarihan. Ngunit si Minryu ay nakuha ang Rune of Regression. Ito ang abilidad na sa tuwing mamamatay siya bumabalik siya sa New Year's Eve kung saan kikidnapin muli sila ng anghel. Ito ay may 100 na beses na pwede niyang magamit. Ang anghel ay sinabing tutuparin ang kahit anong hiling ng makakatapos ng mga pagsubok. Si Minryu ay nakarating na noon sa huling round. Sa ilang bilyon na bilang ng tao siya lang ang natirang buhay at nakarating sa dulo. Ngunit sa hindi inaasahan, kailangan ng 5 tao para mabuksan ang kwarto ng boss. Siya ay walang magawa at naubusan na ng oras. Kaya naman muli siyang namatay at pabalik na naman sa nakaraan. Ang abilidad niyang mabuhay ng paulit-ulit ay naabot na ang sukdulan na 100 ulit. Kaya naman ito na ang huli niyang pagkakataon para muling tapusin ang misyon. Nag-umpisa ang kwento sa New Year's Eve, kung saan ang mga tao ay naghahanda para mag-countdown. Ito si Minryu na virgin pa. Siya ay muling bumalik sa umpisa sa huling pagkakataon. Narating niya na ang huling round, kaya naman kumpiyansa siyang makakabalik ulit siya doon. Habang busy ang lahat mag-countdown, siya naman ay nag-iisip ng plano para makabalik muli sa lugar na yon. Iniisip niya kung sino nga ba ang 4 na pwede niyang makasama hanggang sa dulo. I'm back mga idol, thank you sa mga naghintay at hindi nag-unsubscribe, di ko na pahahabain pa. Please enjoy the video, love you mga idol. Nalipat ang eksena kay Youngmin na napakaseryoso. Pinagmamasdan nito ang mga kaibigan niya. Ang kalbong kaibigan niya iniisip kung anong trabaho ang papasukin niya pagka-graduate nila. Tinanong niya din si Youngmin kung anong gagawin nito pagtapos ng graduation. Sinagot niya naman ang tanong at gusto niya daw maging isang gang member. Sinabi ng mga kasama niya na delikado ang karir na yon. Ngunit sinabi niyang minsan lang ang mabuhay at yun ang gusto niyang gawin dahil hindi siya magaling sa kahit ano. Iniisip ng mga kaibigan niya hindi magtatagal ang buhay niya sa karir na pipiliin niya. Tinanong ng kaibigan niya kung ano ang gagawin ni Youngmin sa alalay niyang si Minryu. Sinabi niya namang hindi niya titigilan pahirapan si Minryu. Ang mga kaibigan niya ay sinabing napakademonyo talaga ni Youngmin. Sinabi ni Youngmin na gagawin niyang alalay si Minryu habang buhay. Ang isa sa mga kaibigan ni Youngmin nakita si Minryu. At sinabi niya naman ito kay Youngmin. Sa isipan naman ni Minryu 5 segundo na lang mag-uumpisa na ang kalbaryo ng sangkatauhan. Natutuwa naman si Youngmin na makita si Minryu. Ngunit siya ay biglang nagulat noong magtanggal si Minryu ng talukbong. At tumingin ito sa kanya ng napakalamig. Napansin niyang may kakaiba kay Minryu. Dahil noon kapag nakikita siya nito matatakot na agad ang pagmumukha nito. Si Youngmin ay naiinis sa titig ni Minryu, kaya naman balak niya na ito sugurin. Ngunit pinigilan siya ng mga kaibigan niya at sinabing pagbigyan na muna si Minryu ngayong New Year's Eve. Kumalma na si Youngmin at pinagbigyan ang request ng mga kaibigan niya. Natapos na ang countdown ng New Year's Eve. Ang magkakaibigan ay masayang nagbabatian ng Happy New Year sa isa't isa. Mula sa kawalan may nagsabing nakakatawa kayong mga tao. Ito ay kung ano-ano ang sinabi tungkol sa mga tao. Ang magkakaibigan ay nagtataka kung sino ang nagsasalita. Mula sa itaas nagpakita ang anghel at kung ano-ano ang sinabing panglalait nito. Ang holy shit na ito ay sinabing walang pagkakaiba ang mga tao sa mga unggoy. Ang mga tao naman ay namamangha dahil sa akala nilang holographic lang ito. Si Minryu ay medyo nainis pa din sa sinasabi ni holy shit. Kahit ninetinay na beses niya na ito naririnig noong nakaraan niya. Ang mapagmataas na anghel ay sinabing mga basura ang mga tao. Wala daw siyang balak makipagtalik sa kanila. Dahil para lang daw silang langgam na tatapakan niya kapag ginusto niya. Ito ay masayang makita na naiinis ang mga tao sa kanya. Ang isang lalaki ay di na napigilan ang inis. Kaya naman pinagmumura niya ito. Si Minryu naman ay tahimik lang at alam na ang susunod na mangyayari. Ang holy shit ay biglang nagpalit ng aura dahil sa sinabi ng lalaking madaldal sa kanya. Ang lalaki ay natigil sa pananalita dahil sumabog na ang ulo nito. Hindi naman makapaniwala ang katabi niya na nangyari yun sa tabi niya mismo. Dahil sa nangyari nagkagulo na ang mga tao. Pati si Youngmin ay hindi makapaniwala kung totoo ba ang nangyayari. Nagyayabang pa rin ang holy shit at sinabi nitong makakapal ang mukha ng mga tao sa pagsumbat sa kanya ng hindi magagandang salita. Binalaan sila ng anghel na huwag tumulad sa lalaki kung ayaw nilang sumabog din ang ulo nila. Muling nilait ng anghel ang mga tao dahil wala daw itong mga alam. Kaya naman ipapaliwanag niya ang sitwasyon ng sangkatauhan sa kanila.
Si Minryu naman ay nagrereklamo dahil muli niya na naman maririnig ang eksplanasyon. Sinabi ng anghel na maglalaro ang mga tao tuwing ika-unang araw ng buwan. May 20 rounds ang laro nila. Ang mga tao ay ililipat sa ibang dimensyon para maglaro. Sa dimensyon na pupuntahan nila, kailangan lang daw nilang gawin ang mga quest. Kapag natapos nila ang quest sa isang round, makakabalik agad sila sa kanilang mundo. Ang mga tao ay nagtataka na sa mga nangyayari at mga sinasabi ng anghel. Sinabi ng anghel na kahit matapos nila ang quest, kalahati pa din sa kanila ang mamamatay. Kaya naman lalong natakot ang mga tao sa narinig. Huwag daw mag-alala ang mga tao dahil hindi niya kukunin ang lahat ng tao. Dahil 15 to 29 years old lang ang kukunin nito. Tuwang-tuwa naman ang matandang ito. Nakita ito ng kaibigan ni Yongmin kaya naman nagalit ito sa kanya at tinanong ito kung ano ang masaya sa nangyayari. Binalaan naman ni Yongmin ang kaibigan niya. Dahil baka daw sumabog din ang ulo nito kapag napansin siya ng anghel. Sinabi ng anghel na may kulang-kulang 2 bilyon ang kasali sa gagawing laro. At dahil tapos na siyang magpaliwanag, sinabi niyang mag-umpisa na sila. Ang mga tao ay napunta sa space kung saan hindi nila makikita ang isa't isa. Sila ay narito upang gumawa ng ninanais nilang character. Matapos nilang gumawa ng character, ililipat na sila sa dimensyon kung saan gaganapin ang quest. Sinabi ng anghel na may isang tsansa lang sila, kaya naman gawin nila ang character nila na hindi nila pagsisisihan. Si Minryu ay naisip na gamitin ang character na lagi niyang ginagamit noong nakaraan. Ang nilagay niyang nickname ng avatar niya ay Black Sight. Matapos silang gumawa ng character, nalipat ang eksena sa napakagandang lugar, na para bang walang gulo ang mangyayari dito. Nagsimula na malipat ang character ni Minryu sa dimensyon na ito. Hanggang tuluyan na ngang malipat ang character ni Minryu na si Black Sight. Simula noong 12 times na ulit niya mabuhay, ito na ang ginamit niyang character. Kaya naman hindi na siya nagulat sa nangyari. Ang ibang mga tao ay nagsimula na ding malipat sa lugar. Ang ibang tao ay ginawang maganda at gwapo ang kanilang character sa larong ito. Ngunit sinabi ni Minryu na hindi magandang gawin yon. Dahil maaari itong maging sanhi para i-target sila ng ibang tao. Ang taong namatay sa laro mamamatay din sa totoong buhay, dagdag pa ni Minryu. Ilang sandali pa dumating na din si Yongmin na ginawang maskulado ang karakter niya. Ngunit ang mukha ay hindi binago. Dumating na ang anghel at sinabing mukhang nagugustuhan nila ang bago nilang karakter. Nagtataka naman ang ibang tao kung nasaan na ang iba. Dahil sinabi daw ng anghel na kulang-kulang 2 bilyon sila. Ngunit unti lang sila sa lugar. Ang tatanga nyo talaga, sambit ng anghel. Sinabi nito ng pagalit na ang iba ay nasa ibang dimensyon na binabantayan din ng ibang anghel. Bago sila magsimula, tinuruan niya silang tignan ang status nila. Dahil nag-uumpisa pa lang sila, sobrang hina pa ng mga character nila. Ang Holy Sheet ay sinabihang mahihina pa sila, kaya naman magpalakas daw sila. Sinabi niya din kapag natapos nila ang buong 20 rounds, hindi lang sila magiging malaya. Dahil matutupad pa ang kahit anong hilingin ng mga tao. Ang mga tao ay nagalak sa narinig. Ngunit sinabi ng anghel na manalo muna sila bago sila magsaya. Sinabi ng anghel na pumunta sila sa inventory nila. Dahil may regalo daw siya sa kanila. Si Yongmin ay nakatanggap ng pulang runestone. Binasag niya ito gaya ng sinabi ng anghel para makuha ang kapangyarihan nito. Nagulat si Yongmin sa nakuha niya. Ang anghel ay sinabing malamang ang iba ay matutuwa o madidismaya sa nakuha nila. Ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang nakuha nila. Si Holy Sheet ay sinabing magsimula na sila. At siya ay nagmalatanos sa ginawa niya. Nagsimula na ang quest ng round 1. At ang bawat isa sa kanila ay kailangang makapatay ng 100 goblin. Nagsimula nang lumitaw sa kawalan ang goblin. Nagugulat at masaya ang ibang tao dahil pakiramdam nila na sa loob sila ng virtual game. Sinabi ni Holy Sheet na maaga pa para magsaya. Siya ay nagsumon pa ng napakaraming goblin sa lugar. Kaya naman biglang nagpanik ang mga tao sa kanilang nakita. Si Holy Sheet ay nagsumon daw ng 5,000 goblin, laban sa mga taong 10,000 ang bilang. Ang maiingay at sabik pumatay na mga goblin ay nagsimula ng sumugod. Ngunit ang ating bataan na si Black Sight ay pumunta sa harap ng grupo ng tao. Tinangka niyang patayin ang naunang sinumond na goblin. Nagugulat naman ang mga kasamahan niya sa gagawin niya. Dahil delikado daw ang ginagawa niya at mukhang nasisiraan na daw siya. Nagsimula na ang laban sa unang pag-atake ni Black Sight sa pangit na goblin. Mula sa ginawa na kapangahasan ni Minryu, nagulat ang mga kasamahan niya. Bumagsak ang goblin sa ginawang pagsipa ni Minryu dito. Pinulot ni Minryu ang sandata ng goblin. Sinabi niya din kailangan niya pakitaan ang lahat upang katakutan siya ng mga kasamahan niya. Isa pa sa kanyang dahilan ay kailangan niya makuha ang atensyon ni Holy Macaroni.
Siya ay tumakbo na pasugod sa mga goblin. Sinabi niyang hindi siya mapagpapawisan para makuha ang atensyon ng anghel. Dahil sa ito na ang pang 100 na ulit niyang ginagawa ito, tinapos niya ang 2 goblin ng sobrang dali. Ang mga kasamahan niya ay nagugulat sa mga pinapakita ni Blacksite. Iniisip din nilang baka isa siyang special soldier na dumaan sa matinding training. Iniisip ng iba na ang mga goblin ang pinakamahinang monster sa halos lahat ng laro. Kaya naman ginanahan na sila labanan ang mga goblin sa pag-aakalang mahihina lang ang mga ito. Ngunit sa isang iglap lang tumalon na ang goblin sa pagmumukha ng lalaki dahil sa pagmamaliit nila sa kanila. Nagulat ang mga nasa paligid ng pangyayari sa ginawa ng goblin. Ang lalaking ito ay kinilabutan sa kanyang nakitang karahasan. Kaya naman nangaripas na ito ng takbo kasama ang iba pang mga players. Si Blacksite ay patuloy pa din sa kanyang pagpatay sa mga goblin. Napansin niya rin ang pangyayaring nararanasan ng mga kasamahan niya. Ang mga goblin ay patuloy din sa pagpatay sa mga taong maabutan nila. Habang ang iba naman ay takot na takot at walang magawa kundi ang tumakbo. Si Blacksite ay inaasahan na ang pangyayaring ito dahil noong unang tungtong niya sa lugar na ito tumakbo lang din ang tanging ginawa niya. Hindi pa nakakalayo ang babae nang biglang may puwersang humarang sa kanya. Nagtataka ang babae kung ano ang pumipigil sa kanyang makalayo sa lugar. Ang ibang player ay nahihirapang pumatay ng goblin dahil hindi sanay ang mga ito sa pagpatay ng may buhay. Kaya naman ang mga goblin ay nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon para tapusin ang taong katulad nila. Si Holy Shit ay masayang pinagmamasdan ang karahasang nangyayari sa paligid niya. Sinasabi niyang kahit maliliit ang mga goblin mahihirapan ang mga tao na labanan sila dahil wala silang sandata tulad ng mga goblin. Si Angel ay napansin na si Blacksite. Dahil sa pinapakitang husay nito, tinignan niya ang status ni Blacksite at naka 70 goblins na agad ito. Ngunit naiinis si Angel dahil wala na siya ibang makita tungkol kay Blacksite. Kumalma naman agad siya dahil naisip niyang normal na tao lang naman lahat sila at kaya niya daw sila tapusin kung gugustuhin niya. Ang mga goblin ay patuloy na pinapaslang ni Blacksite. Patuloy din siyang nakakakuha ng gold at experience points sa mga ito, kasabay nun mabilis din siyang nagle-leveled up. Siya ay nasa 75% mark na ng kanyang misyon. Patuloy pa rin ang pagsugod ng mga goblin sa kanya. Ngunit sa patuloy na paglakas ni Blacksite, nagiging mas madali na lang sa kanya tapusin ang mga goblin. Siya ay gumawa ng trick sa kanyang patalim na ikinagulat ng goblin. Kaya naman madali niya din tinapos ang goblin na ito. Ang karamihan sa mga goblin ay natatakot na lapitan si Blacksite dahil sa lakas niya. Dahil nilayuan siya ng mga goblin, tinignan niya muna ang kanyang stats. Siya ay level 4 na kaya naman lumakas na din ang kanyang avatar. Nilagay niya din ang natanggap niyang stat points sa kanyang speed. Sinabi niya na kapag mabilis siya, madali siyang makakatapos ng mga halimaw at makakaiwas sa mga atake. Kung mabilis siya, madagdadagan din daw ang lakas ng impact ng kanyang mga atake. Siya ay tapos na ilagay ang lahat ng stat points niya sa kanyang bilis. Ang kanyang patalim ay bigla niyang ibinato sa isang goblin. Hinamon niya ang mga goblin na lumapit sa kanya at labanan siya. Ngunit ang mga goblin ay nakatayo lang at takot na takot sa kanya. Kaya naman sinabi ni Blacksite na kung ayaw nila lumapit, siya ang lalapit sa kanila. Siya ay nawala bigla sa kanyang kinalalagyan. Siya ay biglang lumitaw sa goblin na binato niya kanina ng patalim. Ginagulat ito ng isa sa mga goblin. Ngunit bago pa ito makapag-react, nagpagkawala na si Blacksite ng matinding pag-atake sa kanila. Mula rito nakatanggap na naman siya ng gold at experience, kaya naman muli siyang nag-leveled up. Naging sapat na din ito para matapos niya ang kanyang quest at matapos ang round 1. Nang makumpleto niya ang quest, nagkaroon ng barrier sa kanyang paligid. Inisip niyang sobrang dali nang naging round 1 niya. Binigay niya din daw ang kanyang best, hindi lang para makuha ang atensyon ni Holy Shit, kundi para din daw makuha ang first place sa buong mundo. Si Blacksite ay naging top 1 na player sa buong mundo. Kaya naman nakatanggap siya ng reward mula sa papagiging top 1. Siya ay nakakuha ng rare weapon ticket at isang special na box para lang sa kanya. Ginamit na ni Blacksite ang kanyang rare weapon ticket. Siya ay nagkaroon ng 3 pagpipilian na sandata sa ticket na ginamit niya. Hindi daw maganda ang kanyang natanggap na pagpipilian. Ngunit sapat na daw yun sa kanya para sa unang stage. Kaya naman pinili niya na ang sandatang gusto niyang makuha. Ang pinili niya ay isang patalim na stilito. Ito ay may mga dagdag na mga abilidad para palakasin palalo si Blacksite. Dahil sa bago niyang patalim, tinapon niya na ang patalim ng goblin. Habang ang lahat ay nakikipaglaban pa din, si Blacksite naman ay relax lang na chine-check ang kanyang stats. Siya ay may napansing kakaiba sa kanyang stats. Siya ay nagkaroon ng tagong titulo na The Last Time Traveler. Sinabi niyang sa 79 na ulit niya na ginawa ito, ngayon lang siya nagkaroon ng ganitong titulo. Mula sa titulo niya nagkaroon siya ng kakaibang rune. Binasag niya na ito.
Sinabi naman ng system na siya ay nagkaroon ng rune ng time reversal. Sinabi din ng system na ito ay mananatili sa player. Sinabi ng system na siya ay nakapag-travel na ng 100 na ulit. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Dahil sa ginamit niyang kakaibang rune, nagkaroon siya ng titulong The Last Time Traveler. Ito ay ikinagulat ni Blacksight. Ang epekto ng titulong ito ay kapag namatay siya, mananatiling katabi niya ang kanyang kaluluwa. Matapos ang 1 minuto, magkakaroon siya ng pagkakataon para buhayin ang kanyang sarili at magkakaroon ng 100% health points. Ang isang press daw ay mayroong kakayang makabuhay ng isang player ng may 30% na health points lang. Ngunit sa passive skill ng kanyang titulo na 100% ang maibabalik sa kanya. Nagustuhan niya ang balitang ito, kaya naman sa unang pagkakataon na pangiti ang napakaseryosong si Blacksight. Sinabi niya sa kanyang sarili na dapat lang ganito kalakas ang isang nangungunang player sa buong mundo. Si Blacksight ay piniling itago ang kanyang titulo sa iba. Kahit nakatago ito, magagamit niya pa din ang passive skill na ito. Siya ay nag-stretching at inisip na siguro may natapos na ding ibang player sa kanyang mga kasamahan. Iniisip niya din kung ano na kaya ang kalagayan ni Yongmin. Siya ay nakita niya mula sa hindi kalayuan. Siya ay ngumiti dahil nakita niyang buhay pa din si Yongmin hanggang ngayon. Sa lugar ay nagkaroon na ng maraming barrier senyales na maraming ng player ang nakatapos ng quest. Si Demonyong Anghel naman ay naboboring na daw panoorin ang mga tao. Nakita ni Holy Shit na halos pareho na daw ang bilang ng mga tao at goblin sa battlefield. Kaya naman naisipan niyang gawing hindi boring at pinapanood niya. Umiiyak at nagulat ang babae sa narinig at sa pagkawala ng kanyang boyfriend. Ang mga tao ay nagtataka dahil nawawala na parang bula ang mga namatay na player. Si Holy Macaroni ay biglang gumawa na naman ng napakaraming goblin. Ang mga natitirang hindi pa nakatapos ng quest ay sobrang takot sa kanilang nakita. Ang Demonyong Anghel ay tumatawa at sinabing gumawa daw siya ng 50,000 na goblin para sa kanila. Sobra-sobra na daw sa mga tao ang regalo niya sa kanila, dagdag pa niya. Ang mga tao ay walang ibang magagawa kung hindi lumaban. Dahil hindi naman daw sila makakatakbo palabas ng lugar. Ang mga tao ay hirap na hirap sa kanilang kinakaharap. Mapunti-unti na dadagdagan naman ang natatapos na player. Si Yongmin ay napakarahas na nagawa pang gawin panangga ang isang tao. Ang iba ay patuloy na ginagawa ang kanilang makakaya hanggang umabot na sa 2,000 mahigit ang bilang ng mga natapos. Si Blacksight ay nakatulog na dahil wala siyang magagawa sa mga nangyayari. Ang isang lalaking nasa loob ng barrier ay gusto tulungan ang kasamahan niya, ngunit hindi ito makalabas kahit anong gawin niya. Ang mga natapos na player ay umabot na sa 3,500 ang bilang. Ang eksena ay masayang pinagmamasdan ni Demon Angel. Nakatingin naman si Blacksight sa kanya at naiinis sa kanya. Ang bilang ng nakasurvive ay naabot na ang kalahati ng bilang nila sa lugar. Ang mga goblin ay nawala sa lugar na ipinagtaka ng mga tao. Sinabi ng anghel na tapos na ang quest dahil nakumpleto na ng kalahati sa kanila ang quest. Ang kalahati sa natitirang mga tao na hindi nakatapos ng quest mawawala dahil yun daw ang patakaran sa kanilang laro. Ang mga hindi natapos na player ay paunti-unti nang nawawala. Ang player naman na ito ay sinabing isang goblin na lang kailangan niya patayin para matapos siya. Ang mga nasa loob ng barrier ay nagugulat sa unti-unting pagkawala ng mga hindi nakatapos ng misyon. Pumalakpak naman ang Demonyong Anghel at sinabing dapat matuwa sila dahil natapos nila ang round 1. Dahil natapos na sila, makakauwi na daw sila, sambit ng anghel. Kinongrats niya ang mga taong nakatapos. Sinabi niya din na mas galingan nila sa second round ng laro. Si Angel ay pinakita ang mga top 3 sa buong mundo at ang top 3 sa grupong hawak niya. Si Blacksight ang first place sa buong player sa mundo. Siya ay nakatanggap ng 1,000 gold dahil siya ang top 1. Maaari niyang magamit ang gold sa shop, ngunit kailangan niya pang makaabot sa level 10 bago mabuksan ang shop. Ang mga tao sa paligid ni Blacksight ay nakatingin sa kanya. Natutuwa siya dahil alam na ng lahat na siya lang ang pinakamalakas. Si Angel ay napansin si Blacksight dahil sa magandang piakita nito at sa kanyang pagiging top 1. May gusto daw itanong si Angel sa kanya. Tinanong naman siya ni Blacksight kung anong itatanong niya. Tinanong ni Angel kung paano siya naging malakas at saan niya nakuha ang kapangyarihang meron siya. Si Angel ay biglang napaisip kung bakit niya tinanong ang tanong yun. Tinanong naman siya ni Blacksight na kung hindi niya daw ba kaya makita ang kanyang stats mag-isa. Nagmayabang naman si Angel at sinabing kaya niya daw gawin yun. Ngumiti naman ng pagka-plastic si Blacksight at iniisip na alam niyang hindi daw kaya makita ni Angel ang kanyang totoong stats. Si Blacksight ay may gustong itanong kay Angel. Tinanong naman ni Angel kung ano ang kanyang itatanong. Siya ay ngumiti ng may kumpiyansa sa sarili
At sinabi na ang reward para sa top 1 player sa buong mundo ay masyadong hindi maganda. Ang player sa paligid ni Blacksite ay kinabahan dahil sa pagrereklamo niya sa harapan ni Demonyong Angel. Si Angel ay nagpakita ng nakakatakot na aura at tinanong kung ano nga ba ulit ang sinabi ni Blacksite. Sinagot naman ito ni Blacksite ng may kumpiyansa sa sarili na gusto niya ng mas maganda pang reward. Si Angel ay walang masabi sa sinabing gusto ni Blacksite. Siya ay nanggagalaiti sa galit dahil kay Blacksite. Akala mo napakagaling mo na, sabi ni Angel sa kanyang isipan. Binalak niyang pasabugin ang ulo ni Blacksite. Ngunit napatigil siya sa kanyang balak gawin. Naiinis niyang naisip na isang beses sa isang araw niya lang pwede gamitin ang pagpapasabog ng ulo. Ngunit lumaki ang mata niya dahil may naisip siyang ibang plano. Siya ay nagsalita na at sinabing magandang ideya ang naisip ni Blacksite. Dahil gusto ni Blacksite ng mas magandang reward, bumaba si Angel mula sa itaas. Sinabi niyang pinipigilan siya ng rules para bigyan siya ng mas magandang reward. Ngunit may gusto daw siyang ibigay sa kanya, kaya naman kailangan daw nila mag-usap ng sila lang dalawa. Sinabi niya na maghintay na muna ang iba habang mag-uusap na muna sila ni Blacksite. Pinalabas na siya sa barrier at pinasunod si Blacksite sa kanya. Ang ibang player naman ay nainggit at gusto din makakuha ng mas magandang reward. Ngunit wala daw silang karapatan dahil hindi sila top 1 tulad ni Blacksite. Iniisip nila kung gaano kaya kaganda ang reward na ibibigay sa kanya. Ano man ang reward na yon, siguradong nakakainggit sambit ng mga tao sa Jedli. Si Blacksite ay tumitig kay Yungmin na ipinagtataka naman ni Yungmin. Ang dalawa ay medyo nakakalayo na at nakarating na sa gubat. Si Angel ay minamadali si Blacksite at sinabing dumikit siya sa kanya. Iniisip ni Angel na napakagahaman ng mga tao. Susunod lang kayo kapag sisigawan kayo, dagdag pa niya. Iniisip niya kung paano niya babaguhin ang reward na ibibigay kay Blacksite. Ito ay hindi niya daw kaya gawin, ngunit kahit kaya niya daw ito gawin, hindi niya babaguhin ang patakaran nila. Nagpakita ng nakakatakot na pagngiti si Angel. Iniisip niyang tuturuan niya ng leksyon ang katulad ni Blacksite na gahaman. Iniisip niya na kapag lumagpas sila sa may bato, papatayin niya daw si Blacksite. Ang pagpatay niya daw sa mga player ay may kalakip na problema. Wala daw siyang karapatang gawin ito. Kapag pumatay daw siya, siguradong pagbabayarin siya ng malaki ng mga mas nakakataas dahil sa pagsira niya ng laro. Ngunit pwede daw siya pumatay hanggat wala daw magiging witness sa gagawin niyang pagpatay. Mga basurang tao, hahaba pa sana ang buhay niyo kung nananahimik lang kayo, sambit ni Angel sa kanyang isipan. Lumingon si Angel at tinanong kung anong gustong reward ni Blacksite. Sa gitna ng kanyang pananalita, may lumapag na kamao sa kanyang pagmumukha. Ito ay kagagawan ni Blacksite na ikinagulat naman ni Angel. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Blacksite, kay Angel napabagsak at napahalik ito sa lupa. Si Angel ay nagdurugo ng gold sa kanyang labi at tinatanong ang sarili kung talaga nga bang sinuntok siya ng hamak na tao lamang. Si Angel ay galit na lumingon kay Blacksite. Ngunit nabigla siya dahil nawala siya bigla. Si Blacksite ay lumitaw sa likod ni Angel. Nagtataka pa rin siya kung saan napunta si Blacksite. May humawak sa kanyang pakpak na ikinagulat ni Angel. Ang pakpak ni Angel ay puwersa tanggalin ni Blacksite sa kanya. Sumisigaw si Angel at tinanong kung sino ba talaga si Blacksite. Seryoso lang siya habang tinatanggal ang pakpak ni Angel. Hindi nagtagal may nag-crack sa likod ni Angel. Kaya naman nagsisisigaw ito sa sakit. Natanggal na ni Blacksite ang isa sa mga pakpak ni Angel. Ang dugo na lumalabas sa pinsala ay kulay gold. Sinabihan niya si Angel na huwag siyang magulo habang tinatanggal niya ang pakpak niya. Nagsisisigaw si Angel sa sakit ng ginagawang karahasan ni Blacksite sa kanya. Muling natanggal ni Blacksite ang kanyang huling pakpak. Ano, masakit ba? Tanong ni Blacksite. Malamang siyempre masakit, baliw ka, sumbat ni Angel. Siya ay takot na may halong galit kay Blacksite. Noong nakaraang buhay daw ni Blacksite ay parehong tanong din daw ang tinanong ni Angel habang pinapatay niya si Blacksite. Kasabay pa daw ng napakapangit niyang pagtawa. Galit na galit si Angel at tinanong kung anong klaseng tao daw ba si Blacksite. Hindi ba balak mo ako patayin gamit ang nakatagong patalim dito sa pakpak mo, sambit ni Blacksite. Walang masabi at magawa si Angel kundi ang magalit. Nagtataka naman si Angel at tinanong kung bakit siya papatayin ni Blacksite. Alam ko na yan, sumbat naman ni Blacksite sa kanya. Hindi ko iniisip na patayin ka, sumbat ni Angel. Sinabihan niya naman itong huwag nang magsinungaling dahil kita daw sa mukha ni Brill ang pagkasabik nitong patayin siya. Nagtataka si Brill kung paanong isang hamak na tao lamang ang nakakaalam sa kanyang pangalan. Huwag mo na isipin yun, sambit ni Blacksite habang hinuhugot ang kanyang patalim sa screen ng system.
Sumigaw si Angel nang may kasamang takot at tinanong kung bakit nilabas ni Blacksight ang kanyang sandata. Wala ka bang utak, sambit ni Blacksight. Tinakot ni Brill na gagamitin niya daw ang pagpapasabog niya ng ulo kay Blacksight. Alam kong wala ka ng bala, sambit naman ni Blacksight sa kanya. Muling nainis si Brill dahil hindi gumana ang kanyang pagsisinungaling kay Blacksight. Pag pinatay mo ako, papatayin ka ng mga kaibigan ko, sambit ni Brill. Ngunit hindi na naman bumenta ang kwento niya. Dahil sa sobrang makasarili daw ng lahi ng mga anghel, sigurado daw si Blacksight na walang magiging pakialam ang mga kalahi niya kapag nawala ang isa sa mga kalahi nila. Kinagulat na naman ito ni Brill. Sinabi ni Brill na wala daw mapapala si Blacksight sa pagpatay sa kanya. Siguro hindi mo alam, pero alam kong may makukuha ako sa pagpatay sa'yo, sambit ni Blacksight. Hindi na naubusan ng palusot si Brill at sinabi na naman na hindi makakauwi si Blacksight kapag pinatay niya daw siya. Naka-automatic ang system pabalikin ang mga player kapag tapos na lahat, announce ang lahat ng ranks at rewards ng players, sambit ni Blacksight. Nagtaka si Brill kung paanong pati yun alam niya. Nangako si Brill na ibibigay lahat ng kailangan niyang impormasyon sa kanya. Bigyan lang daw siya ni Blacksight ng pangalawang pagkakataon. Salamat na lang, pero hindi ko kailangan ng impormasyon, sagot ni Blacksight. Alam ko na ang lahat ng impormasyong sasabihin mo dahil pinahirapan na kita noong nakaraan, sambit ni Blacksight. Gulat na gulat si Brill at naubusan na ng palusot. Kaya naman binaon na ni Blacksight ang kanyang patalim sa puso ni Brill. Ang walang awa na anghel ay pinatay din ng walang awa ni Blacksight. Siya ay nakatanggap ng mensahe na pumatay siya ng isang anghel. Siya ay naging first player na nakapatay ng anghel. Nagkaroon din siya ng titulong The First Angel Killer dahil dito nakatanggap din siya ng The Angel's Blood at Rune of Slaughter. Ang rune ay naging isa na sa kanyang katawan. Ang epekto ng titulo niya ay magiging doble ang lahat ng kanyang stats kapag nakikipaglaban na siya sa mga Holy Order soldiers. Nalaman niya daw ang mga rewards na ito noong nakikipaglaban siya sa round 13. Ang Rune of Slaughter naman ay may kakayahang pataasin ang lahat ng kanyang stats ng 1% kapag siya ay nakakapatay ng kalaban. Ang epekto na ito ay hanggang matapos ang buong 20 rounds. Ang mga nakuhang rewards niya daw ay sobrang ganda na katumbas ng mga magagandang item sa laro. Mabibigla daw ang mga anghel sa kanya kapag nalaman nilang meron pa siyang isang rune. Ang pinakarason daw ni Blacksight kung bakit niya pinatay ang anghel ay ang The Angel's Blood. Ang bagay na ito ay ginagawa siyang maipasok sa tagapaslang na propesyon. Magagamit niya ito kapag tungtong niya ng level 10. Ang lahat ng player ay magkakaroon daw ng kanya-kanya nilang propesyon kapag tungtong ng level 10. May 3 paraan para makapasok sa isang propesyon. Ito ay ang makahanap ng item. Ang item na ito ay mahahanap sa pagpatay ng mga halimaw o kaya naman pagtapos ng kinakailangang requirements, gaya ng pag-level up hanggang sa level 10. Ang isa naman ay ang kanyang ginawang pagpatay sa anghel. Ito ay isang beses lang pwede mangyari, at tanging ang naunang player lang na nakapatay ng anghel ang makakatanggap nito. Ang unique classes ay mas maganda ng malayo kesa pagkakaroon ng normal na propesyon. Ngunit kahit nagawa niya daw palakasin ng sobra ang kanyang sarili, hindi niya natapos ang lahat ng rounds dahil sa kailangan ito ng 5 player. Ang reward niya bilang top 1 sa buong mundo ay dumating na. May 3 siyang pagpipilian sa reward. Una ay ang 3 times experience gain na limitado lang sa round 2. Pangalawa ay 2,000 gold. Pangatlo ay impormasyon tungkol sa gaganaping round 3. Ang importante daw sa ngayon ay makatungtong siya ng level 10 at magkaroon ng propesyon. Kaya naman pinili niya ang una sa mga pagpipilian. Habang nakatingin siya sa anghel, iniisip niyang ito na ang huli niyang pagkakataon at hindi na siya muling makakabalik pa kapag namatay ulit siya. Kailangan niya daw gamitin lahat ng nalalaman niya para matapos ang laro. Tapos na ang round 1. Mula sa 1.8 billion na player sa buong mundo, naging 900,000 na lang sila. Ang lahat ng player ay babalik na sa kanilang mundo at muling babalik sa February 1 para sa round 2 ng laro. Si Youngmin ay nakabalik na sa kanyang tunay na katawan. Pati na rin ang ibang tao ay bumalik na din sa kanilang sariling katawan. Nagugulat ang ibang tao na muli silang bumalik kung saan sila ay kinidnap ng anghel. Pati si Youngmin ay kwene-question ang nangyari. Iniisip niya kung bakit pati ang ibang tao nawalan din ng malay tulad niya. Iniisip niya na panaginip lang ang lahat at sobrang totoo ang pakiramdam. Tinignan niya ang oras at napagtanto niyang pareho ang oras na nilaan niya sa kanyang panaginip. Ang mga kaibigan ni Youngmin ay sumasakit ang ulo at kanilang katawan. Ang isang kaibigan niya ay nagising na din, tinanong niya si Youngmin kung nawalan ba siya ng malay. Lahat ng tao dito nawalan ng malay, sambit ni Youngmin. Sinabi ng magkakaibigan ay nagkaroon sila ng kakaibang panaginip.
Napatingin sila sa ibang tao at napagtanto ni Yongmin na hindi panaginip ang kanilang napanaginipan. Kung hindi panaginip ang nangyari, ibig sabihin sa susunod na buwan babalik na naman tayo, sambit ng takot na kaibigan niya sa Jedli. Ang isa sa mga kaibigan nila ay hindi pa nagigising. Kaya naman sinisipa ito ni Yongmin para gisingin. Niyugyug na nila ito para magising ngunit hindi pa rin siya nagigising. Ang kaibigan nila ay namumutla. Chinek naman ito ng kaibigan ni Yongmin, ang kamay niya ay nanginig dahil sa lamig ng katawan ng kanilang kaibigan. Sinabi niyang malamig na siya at wala ng pulso ang kanilang kaibigan. Gulat na tinanong ni Yongmin kung patay na nga ba ang kaibigan nila. Ang dalawa pa sa kaibigan ni Yongmin ay hindi makapaniwala at sinabing baka hindi siya nakasurvive sa loob ng laro. Kung ganun ang lahat ng taong nakahiga pa din sa sahig ay patay na din sambit ni Semikalbo. Si Yongmin ay nanginginig dahil sa kanyang nararamdaman. Totoo nga ang sinabi ng anghel na kalahati lang ang makakasurvive. Ibig sabihin magpapatuloy pa ito sa mga susunod na rounds sambit ni Semikalbo. Nanginginig si Yongmin ngunit nakangiti dahil excited na daw siyang bumalik muli sa mundong yun. Si Yongmin ay masaya, iniisip niya na sa mundong yun ay walang mayaman o mahirap. Dahil magiging pantay-pantay na daw silang lahat sa pag-survive sa kanilang buhay. Sa mundong yun wala na daw pwedeng magreklamo kung gaano kadaya ng pamumuhay ng isa't isa. Kumalma lang kayo mga tanga, kailangan lang natin mag-focus sa pag-survive. Ano pa bang iniisip nyo? Sambit ni Yongmin na walang pakialam sa kaibigan niyang namatay. Hindi yun patas para sa kaibigan natin, dahil patay na siya sumbat ng isa niyang kaibigan. Lahat ng tao sa mundo damay dito kaya naman patas lang ang lahat, sambit ni Yongmin sa kanila. Ang mga kaibigan niya naman iniisip na baliw na siya. Dismayadong sinabi ni Kalbo na wala kang pakialam sa iba dahil sinabi mong gusto mo maging gangsta for life. Kaya naman wala kang problema kahit mamatay ka. Si Yongmin ay lumilingon-lingon sa paligid niya. Tinanong ng kaibigan niya kung ano ang hinahanap niya. Nawala bigla yung alalay ko, sambit ni Yongmin. Iniisip ni Yongmin kung nasaan na si Minryo dahil noong nawalan daw siya ng malay, sigurado daw siyang nasa malapit lang din si Minryo. Iniisip niya din na malamang namatay na sa loob ng laro si Minryo. Si Yongmin ay may napansin sa kanyang likod. Ito pala ay kalansing ng armor ng isang tao. Inisip ni Yongmin kung saan kaya nakuha ng lalaki ang kakaibang armor niya. Siya ay napalunok at sinabi ang salitang status. Siya ay nagulat dahil nagawa niyang palabasin ang kanyang status sa kanilang mundo. Sinubukan din ito ng kaibigan niya at hindi din sila makapaniwala. Tinanong ni Yongmin kung ano ang tinitignan nila sa kawalan. Napagtanto nila na tanging sariling screen lang nila ang pwede nilang makita. Pumulot ng bato si Yongmin. Ito ay ginawa niyang durugin na hindi kaya gawin ng normal na tao. Sa kanyang eksperimento nagulat siya dahil ito ay gumana. Siya ay masaya dahil ang lakas na meron siya sa loob ng laro ay meron pa din kahit nakabalik na sila sa kanilang mundo. Sa balita ay sinabi ang mga nangyari sa pavilion kung saan nawalan ang mga tao ng malay. Nakuhanan din nila ng video si Angel at kwenento kung gaano siya naging malupit. Noong kinumpas daw ng anghel ang kamay niya, halos 10,000 daw ang nawalan ng malay sa lugar. Sa ibang balita naman sinabing 15 to 20 years old ang mga nawalan ng malay sa lugar. Sinabi din ng reporter na buong mundo ay nakaranas ng pangyayaring ito. Mula sa comment section ang mga tao ay hindi naniniwala sa balita. Sinabi pa ng iba na pinagloloko na daw sila ngayon ng mga reporter. Si Minryo ay sinasabing nagsimula na. Hindi pa malala ang eksenang ito kumpara sa mga susunod pang mangyayari, sambit ni Minryo. Ang mga tao daw ay nagising na mula sa pagkakawala ng kanilang malay, ngunit marami naman ang hindi na nagising. Meron ding mga artista ang mga namatay sa pangyayaring naganap. Ang totoong problema ay hindi pa alam ng mga tao, sambit ni Minryo. Ang mga pulis ay inaalam kung ilan nga ba ang nakasurvive na players sa pangyayaring naganap. Ang mga pulis ay hindi alam na nakakagamit ang players ng kapangyarihan. Hindi pa magiging problema ito sa ngayon dahil lahat ng player ay mababa pa ang kanilang level. Ngunit kapag tumaas na daw ang mga level ng mga player, magiging sobrang lakas ng mga ito at magiging mahirap na pigilan dahil wala ng armas ng mga tao ang makakapigil sa kanila. Hindi daw hahayaan ni Minryo magkagulo ang mundo. Dahil kung hahayaan niya daw manggulo ang mga player, maaari itong ikasira ng kanilang mundo. Isa lang ang iniisip ni Minryo na paraan para maiwasan ang kaguluhan sa kanilang mundo. Ito ay ang maging pinakamalakas siya ng sobra sa lahat ng players. At pasunurin silang lahat sa kanyang pamumuno upang maging tahimik ang kanilang mundo. Kailangan niya daw gumamit ng panibagong paraan kesa sa kanyang ginawa noong nakaraan. Sa last round ay kailangan 5 sila upang makapasok sa boss room. May naiisip na si Minryo para makasama sa huling round. Mayroon na din daw siyang naiisip na paraan para maging party member niya ang mga player na gusto niya makasama.
Ngunit sa ngayon, may iba pa daw siyang gagawin. Si Minryo ay nakarating na sa apartment nila at pumasok na siya dito. Napansin ni Minryo ang cup noodles sa kusina. Inisip niya cup noodles na naman ang kinain ng kapatid niya kagabi. Binuksan niya na ang pinto at nakita ang kanyang kapatid na masarap ang tulog. Siya ay masayang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na matulog. Ang pangalan ng kapatid niya ay si Wonryo, siya ay isang grade 7 na estudyante na. Ang kanilang normal na pamumuhay ay biglang nagbago noong maaksidente ang kanilang magulang sa isang banggaan. Ang pagiging kuya niya sa kanyang kapatid ay biglang napalitan ng pagiging magulang niya na rin sa kanya. Si Minryo ay napansin ang sugat sa kamay ng kanyang kapatid. Binuksan ni Minryo ang ilaw ng kwarto at ginising si Wonryo. Sinabi niyang umaga na kaya naman bumangon na siya. Tinignan ni Wonryo ang oras at sinabing 6 pa lang daw ng umaga. Niligpit na ni Minryo ang higaan ni Wonryo. Sinabi niyang magbihis na si Wonryo dahil may pupuntahan daw sila. Tinanong naman ito ni Wonryo kung saan sila pupunta. Ipapaliwanag ko na lang sa daan, sumbat ni Minryo. Kung manunood lang tayo ng sunrise matutulog na lang muna ako, sambit ni Wonryo. Hindi ito ang oras para matulog at mag-relax dahil ang mundo ay nasa kaguluhan na, sambit ni Minryo. Inakala ni Wonryo na pupunta daw si Minryo sa New Year's celebration. Tinanong niya kung anong nangyari kung bakit hindi siya natuloy. Magbihis ka na, sa daan na lang tayo mag-usap, sambit ni Minryo. Sila ay nasa labas na. Habang naglalakad sila tinitigan niya ang kanyang kuya. Iniisip niya kung bakit napakaseryoso ng kuya niya ngayon. Tinanong ni Minryo ang kanyang kapatid kung wala daw ba talaga siyang kaalam-alam tungkol sa nangyayari sa mundo. Kinakabahan na daw si Wonryo at tinanong kung ano daw ba talaga ang nangyayari. Pinatingin ni Minryo ang kapatid niya sa kanyang cellphone. Nagulat si Wonryo sa napapanood niya. Kung ganun kinidnap kayo ng anghel, tanong ni Wonryo. Mas tamang sabihin na kaluluwa ang kinuha ng mga anghel, sambit ni Minryo. Tinanong niya ang kuya niya kung kinuha din ba ang kanyang kaluluwa. Sumagot naman siya ng oo at sinabing muntik na siya hindi makabalik dahil pumatay sila ng 100 goblins. Tinanong niya naman ang kanyang kuya kung nasaktan siya at kung saang parte. Huwag kang mag-alala sakin, sambit ni Minryo. Paanong hindi ako mag-aalala, ikaw na lang ang pamilya ko, sumbat naman ni Wonryo. Si Wonryo ay naalala ang pagkawala ng kanilang magulang. Iniisip ni Wonryo na napakaresponsable ng kanyang kuya para maging kuya at magulang sa kanya. Ngunit ang pumatay ng 100 goblins ay wala daw kinalaman dun. Siya ay nag-aalala dahil hindi naman daw malakas na tao ang kanyang kuya. Magsasalita pa lang si Wonryo, ngunit sinabi ni Minryo na alam niya na ang iniisip niya. Sinabi ni Minryo na mayroong tinatawag na stats sa loob ng laro na ito, ay ginagawa silang napakalakas, sambit ni Minryo. Ngunit hindi pa din ito sapat para kay Wonryo para hindi mag-alala. Di mo na iisiping mahina ako kapag nakita mo na ako lumaban mamaya, sambit ni Minryo. Nagtaka naman si Wonryo sa kanya. Sumunod ka lang at makikita mo ang ibig kong sabihin, sambit ni Minryo. Hindi ako gagalaw hanggat hindi mo sinasabi kung saan tayo pupunta, sumbat ng nag-aalalang si Wonryo. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, dagdag pa niya. Muling napansin ni Minryo ang injury ni Wonryo sa kamay. Sinabi ni Minryo ang pangalang Taegyubang. Na ikinagulag ni Wonryo. Pupunta tayo kung nasaan ang mga nambubuli sayo, sambit ni Minryo. Binubuli ka ni Taegyu, hindi ba, sambit ni Minryo. Nagtaka naman si Wonryo kung paano nalaman ng kuya niya. Akala mo ba hindi ko alam ang mga nangyayari sayo, sambit ni Minryo. Iniisip ni Wonryo na masyado ng maraming problema ang kuya niya at ayaw niya nang dumagdag pa. Sa isipan ni Minryo ay humihingi siya ng tawad sa kapatid niya. Dahil ang totoo ay hindi niya talaga alam ang mga nangyayari sa kapatid niya. Nalaman niya lang ang bagay na ito noong unang beses siya makabalik mula sa round 1. Umalis si Wonryo habang tulog siya. May biglang tumawag sa kanya noong umagang yon. Sinagot niya naman agad ang tawag sa kanya. Nagulat siya dahil sinabing nasa hospital daw ang kanyang kapatid. Agad siyang nagmadali papunta sa kanyang kawawang kapatid. Siya ay binugbog ng grupo ni Taegyubang hanggang mabulag ang kanyang kapatid. Siya ay galit na galit dahil hindi man lang niya nagawang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Kaya naman mula sa isipan niya humingi siya ng pasensya sa kapatid niya at sinabing hindi niya na ulit hahayaang maulit ang bagay na yon. Sakutan ni Taegyubang ay maingay dahil may binubugbog siya. Pinagmumura niya ang mga ito at sinabing kailangan niya daw ng $15 ngunit hindi nila ito binigay sa kanya. Siya ay galit na galit at patuloy binubugbog ang mga ito. Ang mga kaibigan niya sa gilid ay nagawa pa siyang i-cheer sa pagbugbog na ginagawa niya. Kahit mga senior sa ibang school takot sa kanya, sambit ni Sabot. Kailangan lang natin hindi galitin si Taegyubang para hindi tayo mabugbog, sambit naman ng isang lalaki.
Nadidismaya si Tejubang dahil kulang pa ang kanyang pera para makabili ng bagong motor. Tinanong niya ang mga kasamahan niya kung saan sila pwede makakuha ng pera. Sige, mag-isip kayong mabuti, sambit niya. Si Semi Calvo ay biglang may naisip. Sinabi ni Semi Calvo na si Juan Rio ang pwede nilang kuhanan ng pera. Natuwa naman si Tejubang at sinabing bubugbugin niya daw ngayong araw si Juan Rio. Regalo niya daw ito sa kanya dahil New Year. Natuwa ang dalawa dahil sa naisip nilang ideya. Sinabi naman ni Tejubang na isang mahirap lang si Juan Rio. Kahit bugbugin niya daw araw-araw si Juan Rio, wala daw itong maibibigay na pera dahil sa sobrang hirap nito. Wala na daw itong magulang ngunit may kuya na nag-aalaga sa kanya. Si Tejubang ay natulala na pinagtataka ni Semi Calvo. Ito pala ay dahil pumunta sila Minyo mismo sa kanilang kuta. Kinabahan ako saglit nang walang dahilan, sambit ni Tejubang sa isipan niya. Natutuwa daw siya kusang lumapit sa kanya, ang balak niya bugbugin ngayong araw. Si Tabatchoy ay sumigaw at pinagmumura si Juan Rio. Nagpasensya naman ang takot na si Juan Rio kay Baboy. Nagtataka si Baboy kung sino ang kasama ni Juan Rio na mukhang lampa. Sino ang dala mong punching bag, tanong ni Baboy. Kuya niya ako, sambit ni Minrio nang may kumpiyansang ngiti. Si Baboy ay mayabang na sinabing papatayin daw ang magkapatid. Inutusan na ni Baboy ang kanyang mga tauhan na sumugod. Ang mga kasamahan ni Baboy ay masaya dahil makakalaban na sila. Tinanong din nila kung magaling ba makipaglaban ang kuya ni Juan Rio. Sinabi ng lalaki na napakaliit pala ni Minrio nang malapitan habang nakangiti pa. Ngunit binura agad ni Minrio ang ngiti nito sa kanyang mukha. Sumugod na din ang isa pang tauhan ni Tegyu. Ngunit madali lang naiwasan ni Minrio ang pag-atake nito at nakapag-counter-attack agad. Sa lakas ng suntok ni Minrio, tumilapon ang lalaki sa malayo. May dalawa pang pasugod sa kanya, ngunit baliwala niya lang ito pinatamaan. Ilang segundo lang napabagsak niya na agad ang tatlo ng walang hirap. Kaya naman biglang nanginig si Baboy sa ginawa ni Minrio. Tumatawa si Baboy at mula sa isipan niya sinasabi niyang maliit lang si Minrio at kakayanin niya ito talunin. Siya ay ngumiti at iniisip na mukhang marunong magboxing si Minrio. Ngunit hindi daw ito gagana sa kanya. Lumapit na si Baboy at sinabing mayabang si Minrio porket natuto lang ng kaunting boxing kung saan. Hindi mo ba alam ang tungkol sa weight class at height difference, sambit ni Baboy. Hindi ka ba nanonood ng balita, sumbat naman ni Minrio. Nagtataka si Baboy kung anong ibig sabihin ni Minrio. Ngunit ngumiti lang si Minrio sa kanya. Kinainis ito ni Baboy kaya naman sumugod na ito sa kanya. Naiwasan niya ang pagsuntok sa kanya ni Baboy. Pati ang mga sumunod na atake ni Baboy ay iniwasan lahag ni Minrio. Nagtataka na si Baboy kung bakit hindi siya makatama kahit isa kay Minrio. Kung nanonood ka lang sana ng balita, may alam ka sana kahit papano, sabi ni Minrio. Habang nababalutan ng blue flame ang kanyang kamay. Si Baboy ay sinuntok niya na gamit ang blue flame punch niya at muntik na maletsyon si Baboy sa apoy. Si Baboy ay tumalsik sa lakas ng suntok ni Minrio. Ngunit bigla naman siya nakasugod agad at pinagmumura na naman si Minrio. Nagtaka siya dahil biglang nawala si Minrio sa pwesto nito kanina. Siya ay hindi makapaniwala sa nangyari. Sa isang iglap siya ay sinuntok na naman sa mukha niyang makapal ang taba. Sa kapal ng armor niyang taba, hirap pabagsakin ni Minrio ito. Ngunit kahit papaano nagawa niya naman ng matanggalan ng ngipin si Baboy. Galit na galit ito at nagmura na naman. Si Baboy ay mahilig magmura habang sumusugod. Kaya naman nabasa na ni Minrio ang mga paggalaw nito at nahuli ang kanyang kamay. Pinagsusuntok na naman ito ni Minrio sa mukha para daw mabawasan ng taba ang kanyang pagmumukha. Makapal pa din taba ng mukha mo, sambit ni Minrio. Nagugulat naman ang dalawang kasamahan ni Baboy dahil nakakawawa na ang kanilang boss na Baboy. Nagmumura na naman si Baboy at sinabing mukha ko na lang palagi sinusuntok, nalamog na daw ang mukha niya. Isang suntok lang daw ang maipatama niya, sigurado daw babagsak na ang lampang katawan ni Minrio. Buong tapang palagi sumusugod si Baboy kahit bugbog na ang mukha. Dahil sa pag-aakalang isang suntok lang ang kinakailangan niya para manalo sa laban. Nakaiwas si Minrio sa pag-atake. At saka sinundan niya pa ito ng sipa sa neknek ni halos walang neknek. Sa pagkakataong ito pinatalsik na siya ni Minrio sa dulo ng pader. Habang naghihingalo, tinawag ni Minrio ang pangalan ni Baboy. Masakit ba, Tabatchoy? Tanong ni Minrio. Kahit ilang beses na binugbog ni Minrio si Baboy noong mga nakaraang buhay niya. Hindi pa din maalis ni Minrio ang sakit na naramdaman niya noong makita niya si Juan Rio sa hospital na binulag ni Baboy. Pinapalayo na siya ni Baboy dahil sa takot na ito sa pinakitang lakas ng sipa ni Minrio. Sinasabihan niyang huminto na si Minrio habang hawak ang invisible niyang neknek. Si Minrio naman ay hinawakan ang kamay ni Baboy. Sinabi ni Minrio na nagkamali si Baboy nung pinatulan niya ang kanyang kapatid.
Si Baboy ay nagulat sa pag-crack ng kanyang kamay. Siya ay nagsisisigaw dahil sa sakit na kanyang nararanasan. Si Minryo ay hindi pa tapos at muling hinawakan ang kabilang kamay ni Baboy. "Oh no!" Sambit ni Baboy. Mas lumakas na naman ang sigaw ni Baboy dahil sa panibagong binaling braso ni Minryo. Ang tatlo sa kasamahan ni Baboy ay tumatakas na sa eksena. Habang si Wonryo naman ay hindi makatingin sa lupit ng ginagawa ng kuya niya. "Kapag ginalaw mo ulit ang kapatid ko, alam mo na ang kasunod," sambit ni Minryo. "Alam ko na," sambit ni Baboy. "Alam ko namang hindi mo pa alam," sambit ni Minryo. "Wala akong tiwala sa'yo," sambit ni Minryo at muling binali ang braso ni Baboy. Kaya naman naging sobrang ingay sa kuta ni Taegyu na para bang may kinakatay na baboy. Sila Minryo ay naglalakad na pauwi. Tinanong ni Wonryo kung nag-training ba si Minryo ng martial arts nang hindi niya alam. "Hindi mo ba binasa ang article ng balita? Ang abilidad ng player sa laro na isama dito sa mundo natin," sambit ni Minryo. Nagtataka pa din si Wonryo kung paano nangyari yun. Si Minryo ay masayang pinakita ang isa sa mga kakayahan niya. Siya ay naglabas ng patalim mula sa kawalan na ikinagulat ni Wonryo. Namamangha si Wonryo dahil sa ipinakita sa kanya ng kuya niya. "Ang galing, hindi ba? Marami pa akong sandata na galing sa ibang mundo na pwede ko ipalabas," sambit ni Minryo. Itinago na ni Minryo ang patalim. Tinanong naman siya ni Wonryo kung paano naman ang bilis niya sa pag-iwas ng mga atake ni Taegyu kanina. Sinabi ni Minryo na may status siyang parang sa mga laro at ang speed niya sa ngayon ay nasa 11. Sinabi din ni Minryo na ang normal na tao ay nasa 3 points lang ang speed, habang ang mga player naman ay nasa 10 na ang speed. Tinanong ni Wonryo paano kung nag-level up pa ang kuya niya. "Hindi ko alam kung anong mangyayari, hindi ko pa kasi masyadong maintindihan ang system," sambit ni Minryo. Siya ay nagsinungaling dahil ang totoo, alam niya ang lahat ng pasikot-sikot sa loob ng laro. Wala daw siyang balak ipaalam sa kahit na sino na siya ay bumalik mula sa hinaharap. Dahil noong huling pinaalam niya daw ito kay Wonryo noong 11 na subok niya. Kinidnap daw si Wonryo ng isang tao. Nakapaghiganti naman daw siya sa nangyari sa kapatid niya, ngunit ayaw niya na muli pagdaanan yon ni Wonryo. Iniisip ni Minryo na kailangan niya gumawa ng paraan para maprotektahan ang kapatid niya, kahit kapag nasa kabilang mundo na siya. Si Minryo ay niyaya ang kanyang kapatid sa 11-7 para kumain dahil mukhang gutom na daw ito. Sila ay nakarating na sa lugar. Sinabi ni Wonryo na nasa kabila ang mga cup noodles. "Teka lang," sambit naman ng kuya niya. Si Minryo ay gumamit ng ATM machine at balak i-withdraw lahat ng laman ng kanyang debit card. Nagulat naman ang kanyang kapatid dahil sobrang dami daw ng winidraw ng kanyang kuya. "May paggagamitan ako nito," sambit naman ni Minryo. Pinapipili na ni Minryo ang kapatid niya ng pagkain niya. Nagulat naman ang kapatid niya dahil sa section na yun daw ay mahal ang mga pagkain. "Ayos lang yan, pumili ka na," sambit ni Minryo. "Cup noodles lang kinain mo kaninang New Year," sambit ni Minryo. Nag-aalala naman ang kanyang kapatid dahil baka daw maubusan ng pera ang kuya niya. "Wag mo alalahanin yun," sambit naman ni Minryo. Dahil mapilit si Minryo, masayang pinili ng kanyang kapatid ang gusto niyang pagkain. "Matagal ko nang gusto subukan ito," sambit pa niya. Masaya si Minryo na makita ang kanyang kapatid na masaya. Sinabi ni Minryo na mamayang lunch pupunta sila ng restaurant at magpapakabusog silang dalawa. Sinabi pa niya kung gusto ba ni Wonryo ng wagyu beef sa lunch. Masaya naman si Wonryo na sinabi na sapat na ang adobong baboy para sa kanya. Ngumiti si Minryo at sinabi sa sarili na maghintay lang ng kaunti ang kanyang kapatid dahil mabibili daw nito ang kahit anong gustuhin niyang pagkain. Si Wonryo ay sobrang saya sa napili niyang pagkain dahil masarap daw ito. "Sige lang, kain ka pa ng marami," sambit ng kuya niya. Si Minryo ay tumayo at may pupuntahan lang daw. Si Minryo ay bumalik ng may ballpen at may kasamang lotto tickets. Tinanong ng kapatid niya kung ilan ang kanyang biniling ticket. Sinabi niya naman na bumili siya ng 20 na piraso. Nagulat si Wonryo dahil ginastos na lahat ni Minryo ang lahat ng pera niya sa lotto ticket. Sinabihan niya pa ang kuya niya na mahirap manalo sa ganyan. Nag-umpisa na mag-shade si Minryo at sinabing magtiwala lang ang kapatid niya sa kanya. Nagulat na naman ang kapatid niya dahil parehong numero ang tinayaan ni Minryo. "Ito ang lucky number natin ngayong araw," sambit ni Minryo. Siya ay ngumiti ng may kumpiyansang mananalo siya gamit ang mga numero na yon. Sila ay nakauwi na sa kanilang apartment. Pinapanood nila ang draw ng loto at hinihintay kung mananalo ba sila o hindi. Kinakabahan si Wonryo dahil iniisip niyang wala na silang perang natitira. "Bumili na lang sana tayo ng masarap na dinner," sabi ni Wonryo habang kinakagat ang kuko dahil sa kaba. Sinabi ng kuya niya na wag siyang kabahan. Ang pinapanood nila ay nakapag-draw na ng mga numero. Habang sinasabi ng announcer ang mga numero, nagugulat si Wonryo ng nagugulat.
Ang lahat ng numero sa draw ay nakuha nila Minryo. Nagulat si Wonryo dahil tumugma lahat ng numero nila at gulat na sinabing nakuha nila ang grand prize. Naiiyak na ang kanyang kapatid at sinabing kurutin siya ni Minryo dahil hindi daw siya makapaniwala. Tinanong niya ang kuya niya kung nananaginip daw ba siya. Gusto mo bang panaginip na lang ang lahat, sumbat ni Minryo. Sumagot naman siya nang ayaw niya daw maging panaginip ang nangyayaring ito. Huwag kang mag-alala, hindi panaginip ang lahat, sambit ni Minryo. Masayang nagdiwang ang kapatid niya dahil nakuha nila ang grand prize. Huwag kang maingay, baka marinig ka ng mga kapitbahay, sambit ni Minryo. Masayang masaya ka, sabi ni Minryo. Siyempre naman, ikaw ba kuya, hindi ka ba masaya, sambit niya. Masaya naman daw siya. Ang totoo pa nga daw ay sumigaw din siya sa sobrang saya noong unang beses niya nakuha ng tama lahat ng lotto numbers. Si Minryo ay sinamahan na ang kanyang kapatid upang magdiwang sa nangyaring pagkakapanalo nila. Iniisip ni Minryo na kailangan niya yumaman sa lalong madaling panahon. Dahil sa sobrang dami daw ng namatay sa buong mundo, hindi magtatagal maghihirap ang buong mundo. At ang mga items na makukuha ng ibang player ay babayarin ng player upang makipagpalitan sa ibang player balang araw. Sa lahat ng tiket nila ay nanalo sila. Kaya naman tinanong ni Wonryo kanyang kuya kung gaano kaya kalaking pera ang napanalunan nila. Sumagot naman si Minryo nang hindi niya daw alam. Ngunit sa isip ni Minryo ito ay sapat na para mayanig ang buong mundo. Si Minryo ay pumunta na sa bangko. Si Minryo ay hindi na naninibago sa kanyang nararamdaman dahil ilang beses niya na ito nagawa. Nakapasok na si Minryo sa building, sinabi niya sa lalaki na andito siya para kunin ang panalo niya sa loto. Ang lalaki naman ay kasuyal ngumiti at kinongrats siya sa kanyang panalo. Nagtataka ang lalaki dahil mukhang estudyante na nagpraprank lang si Minryo. Pwede mo ba sabihin kung saan mo nabili ang tiket, sambit ng lalaki? Sa Yonhui branch, sabi ni Minryo. Nagulat ang lalaki dahil tama ang sinabing branch ni Minryo. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng katrabaho niya na lahat ng laro ay napanalunan. Ang lahat daw ng yun ay galing lang sa iisang store. Kung ganun, isang player lang ang nanalo ng lahat ng yun, tanong ng lalaki. Basta kapag may pumuntang tao dito na galing sa Yonhui branch ang tiket, tawagan mo agad ang direktor. Dahil ang taong yun ay isang napaka-importanteng tao, sambit ng katrabaho ng lalaki. Sa kasalukuyan ay gulat na gulat pa din ang lalaki. Tinawag siya ni Minryo dahil mukhang malalim na ang iniisip nito. Saglit lang sir, may tatawagan lang ako, sambit ng lalaki. Makalipas pa ang ilang minuto. Ang direktor ay nakipagkita na kay Minryo. Ang dalawa ay nagpakilala sa isa't isa. Kinongrats naman ng matanda si Minryo sa pagkakapanalo niya. Nagpasalamat naman si Minryo. Niyaya niya si Minryo sa mas pribadong lugar para mapag-usapan ang kanyang panalo. Sila ay nakarating na sa main office. Nang makapasok sila, welcome naman sila ng babae. Iniisip niya kung sino kaya ang kasama ng direktor. Pinakilala niya si Minryo, ang taong nanalo ng lotto draw kahapon. Ituring daw ng babae si Minryo na sobrang importanteng tao. Nagulat ang babaeng nang malaman na siya pala ang nanalo ng loto kahapon. Ang babae ay pinakalma ang sarili at sinabing kailangan hindi niya iparamdam na kinakabahan siya. Pinaupo niya na si Minryo upang makapag-usap na sila. Tinanong niya si Minryo kung anong gusto nitong inumin. Ngunit sinabi ni Minryo na gusto niya lang daw makuha ang napanalunan niya. Ang babae naman ay hiningi ang tiket niya upang e-check ito. Binigay na ito ni Minryo. Nagulat ang babae dahil totoo nga daw na talagang nanalo siya. May kakayahan ba siyang makita ang hinaharap? Dagdag pa niya isipan niya. Na-confirmed na ng babae ang lahat ng tiket at sinabing nanalo siya sa lahat ng tiket na dala niya. Tinanong ni Minryo kung gaano kalaki ang napanalunan niya. Na ikinagulat ng babae. Sinabi ng babae na nanalo si Minryo ng 22.5 billion won. Si Minryo ay nakuha na ang napanalunan niya. Ito ay naging 15 billion na lang dahil sa mga tax na kinailangan niyang bayaran. Matapos yun, nakahanap na rin siya ng bagong bahay na lilipatan nila Minryo. Si Minryo ay nag-invest din sa bitcoins dahil sa susunod na buwan daw ay tataas ng 5 beses ang halaga nito. Sila Minryo ay nakalipat na sa kanilang bahay. Nagustuhan naman ito ni Wonryo. Dahil sobrang ganda daw dito at ngayon lang daw siya nakaranas ng ganoong komportableng pamumuhay. Tinanong niya ang kuya niya kung bakit hindi niya nalang binili ang bahay. Bakit inupahan niya lang daw ito? Kulang na daw si Minryo ng pera dahil ininvest niya na daw ito lahat sa Bitcoin. Nagulat si Wonryo dahil nalaman niyang wala na naman silang pera. Huwag ka mang alala, magtiwala ka lang sakin, sambit ni Minryo. Sinabi ni Minryo sa kanya na alam niya ulit ang lalabas sa loto dahil nakita niya daw ito sa panaginip niya. Nagustuhan naman ni Wonryo ang narinig niya dahil karamihan daw sa mga nananalo ay sa panaginip daw nila kinukuha ang kanilang numero.
Si Wonryo ay kinabahan at niyugyug ang kuya niya. Tinanong niya ito kung natandaan niya ba ang numero sa panaginip niya. Oo naman, hindi ko makakalimutan, sabi ni Minryo. Ilang beses ko na ginawa yon, kaya hindi ko makakalimutan, sambit ni Minryo sa kanyang isipan. Si Minryo ay sinabing kumain na sila bago sila mag-impake. Para saan? Para mag-impake tayo, tanong ni Wonryo. Hindi ko pa ba sinabi sa'yo? Lilipat tayo ulit sa mas magandang bahay, sambit ni Minryo. Si Yongmin naman ay naninira ng pader sa kung saan. Sinasabi niyang napakatalino niya daw dahil nilagay niya lahat ang points niya sa strength. Hindi lang yun, dahil may rune of power din daw siya na nagagawang double ang strength na meron siya. Iniisip niya pang napakaswerte niya. Tuwang-tuwa siya dahil sa lakas niya daw mapapahiya ang lahat ng boxers sa buong mundo. Si Yongmin ay nanggigigil at sinabing tapos na siya para subukan ang bago niyang kapangyarihan. Ngayon ay kailangan niya na lang daw ng tao upang subukan ang lakas niya dito. Si Yongmin ay nakarating na sa apartment nila Minryo. Ito ay kumakatok at sumisigaw ng malakas para palabasin si Minryo. Nararamdaman niya daw na hindi namatay si Minryo sa loob ng laro. Naiinis din siya dahil ilang araw na daw hindi nagpapakita si Minryo sa kanya. Ang pagtitig sa kanya ng napakalamig ay tandang-tanda pa ni Yongmin. Kapag naiisip niya daw ito, kumukulo ang kanyang dugo at gusto na daw patayin si Minryo. Kinatok niya ito na parang gusto na sirain ang pintuan. Habang iniisip na kahit maging player pa si Minryo, magiging talonan pa din siya tulad ng dati. Nagtataka siya kung bakit hindi pa lumalabas si Minryo sa kwarto. Si Yongmin ay tinatakot si Minryo na sisirain niya ang pintuan kapag hindi ito lumabas. 3 segundo pa sisirain ko na ito, sabi ni Yongmin sa isipan niya. Ngunit biglang may dumating na matandang lalaki at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Ano bang pakialam mo, sayo ba itong apartment na ito, sumbat ni Yongmin. Ako ang may-ari ng buong apartment, sabi naman ng matanda. Ikinagulat naman ito ni Yongmin. Andito ka ba para sa kaibigan mo, dagdag pa ng matanda. Nagkunwari naman si Yongmin na bibisitahin niya nga ang kanyang kaibigan. Tinanong niya ang matanda kung pwede niya bang buksan ang kwarto nila Minryo. Hindi ba sinabi ng kaibigan mo sayo? Pinagtataka ito ni Yongmin kung ano ang sinasabi ng matanda. Lumipat na sila ngayong araw lang. Ngunit hindi ko alam kung saan sila lilipat, sambit ng matanda. Ang balitang ito ay ikinagulat at ikinagalit ni Yongmin. Sa isang malaking gusali nakatingin si Wonryo. Sila ay nakapasok na sa loob ng gusali. Si Wonryo naman ay namamangha sa pintuan pa lang ng gusali. Muli siyang namangha dahil ang susi daw ng kanilang kwarto ay isang card. Kuminang din ang kanyang mata dahil may security guard din sa gusaling titirhan nila. Patuloy ang pagkamangha ni Wonryo sa lugar dahil sa ganda nito. Sila ay nasa floor 43 na at sila ay lumabas na sa elevator. Nasa loob na sila ng bago nilang tirahan. Dahil sa lawak nito, tinanong ni Wonryo kung gaano ba kalawak ang nakuha nilang kwarto. Sinabi naman ni Minryo na 3,500 square meter ito. Hindi ba malawak masyado yon para sa ating dalawa, sambit ni Wonryo. Mayaman na tayo kaya ayos lang yan, sabi naman ni Minryo. Magkano naman ang renta nito? Tanong ni Wonryo sa kuya niya. Nag-deposit daw si Minryo ng 500 million at may 22 million ang every month nila dito. Nagulat si Wonryo sa narinig dahil noong isang araw lang daw kinakabahan pa siya bumili noong adobong baboy sa 11.7. Ang mahal nito kuya, pwede bang maghanap na lang tayo ng medyo mas mura, sambit ni Wonryo. Sulit ang bayad natin dito dahil ligtas tayo sa security ng building, sabi Minryo. Pinalinawag ni Minryo na kailangan nila ng ligtas na lugar. Dahil sa tuwing ika-unang araw ng buwan kukunin ang kaluluwa nila sa ibang mundo. Nag-iingat din daw si Minryo dahil may mga posibilidad din daw may magpapatay sa kanyang totoong katawan. Kahit sobrang lakas niya daw sa kabilang mundo, wala daw siyang magagawa sa mga parating na kalaban sa totoong mundo kapag wala siyang malay. Tinanong ni Minryo kung nagustuhan ba ng kanyang kapatid ang kanilang bagong tirahan. Sumagot naman si Wonryo na nagustuhan niya daw ng sobra. Siya ay masaya para sa kanyang kapatid at sinabing mabuti naman na gustuhan mo. Si Wonryo ay biglang nalungkot at humingi ng pasensya kay Minryo. Dahil wala daw siyang karapatang magsaya, dahil sa susunod na buwan kukunin na naman daw ang kaluluwa ng kanyang kuya at wala din daw kasiguraduhan ang kaligtasan ng kanyang kuya. Tinapik niya naman si Wonryo sa balikat at sinabing akala mo ba hindi ko kaya makasurvive next round. Umalis na si Minryo at sinabing wag na mag-alala si Wonryo. Sinabihan niya ding mayroong tradisyonal na Korean restaurant sa baba ng gusali. Pumunta lang daw si Wonryo doon kapag nagugutom siya. Bigla namang may tumawag kay Minryo. Ito pala ay si Yongmin. Sinabi ni Minryo na hindi niya nalang papansinin si Yongmin dahil hindi naman na daw sila makakapagkita sa ngayon sa totoong buhay. Magkita na lang daw sila sa kabilang mundo, dagdag pa ni Minryo. Si Minryo ay kakagising lang.
Nakita niyang paalis si Juan Rio, kaya naman tinanong niya ito kung saan siya pupunta. Sinabi niya namang nag-order daw siya ng rice cake at kukunin niya daw ito sa ibaba ng gusali. Nagtataka si Minrio kung para saan ang rice cakes. Nagtataka si Minrio dahil noong mga nakaraang buhay niya hindi ito ginawa ni Juan Rio. Tinanong niya ito kung para saan ang inorder niyang rice cake. Sinabi naman ni Juan Rio na bibigyan niya daw ang mga kapitbahay nila dahil yun daw ang gawain ng isang mabuting kapitbahay. Okay sige, hindi naman masama ang sumunod sa tradisyon sambit ni Minrio. Natuwa si Juan Rio dahil nagustuhan ng kuya niya ang kanyang idea. Sinabi ni Minrio na sasamahan niya ang kanyang kapatid para magbigay ng rice cakes sa mga kapitbahay. Magbibihis lang daw siya saglit. Pinindot na nila ang doorbell ng isa nilang kapitbahay. Ang tao naman sa loob ay tinanong kung sino sila. Masaya namang nagpakilala si Juan Rio sa kanila bilang isa sa mga bago nilang kapitbahay. Lumabas na ang babae at nagsabi ng magandang hapon sa inyo mga neighbors. Magkamukha kayo, magkapatid ba kayo, sambit ng babae. Masaya naman sumagot ang magkapatid at sinabing tama ang hula ng babae. Binigay na nila ang mainit-init pang rice cake na ikinatuwa naman ng babae. Nagpasalamat ang babae sa kanila. Nagpaalam na din sila para bigyan pa ang iba nilang kapitbahay ng rice cake. Ang magkapatid ay nagpatuloy sa kanilang ginagawang pagbigay ng rice cake sa kanilang mga kapitbahay. Ang mga taong binibigyan nila ay masaya naman sa kanilang ginagawa. Isang owner na lang ang pagbibigyan nila at matatapos na sila sa kanilang ginagawa. Masaya ang dalawa dahil malapit na sila matapos. Sinabi ni Minrio na mula sa floor na daw na ito ay puro penthouse na. Sobrang mayayaman na tao lang daw ang nakaka-afford para tumira sa lugar na ito. Hindi daw sigurado si Minrio pero sa tingin niya mga celebrity at mga company owners daw ang mga nakatira dito. Pinindot na ni Juan Rio ang doorbell ng kwarto. Nagtataka sila dahil walang sumasagot sa kabilang kwarto. Muling pinindot ito ni Juan Rio. Ngunit wala pa din ang sumasagot. Siguro nga may pinuntahan ang mga nakatira dito, sambit ni Juan Rio. Sila ay paalis na nang biglang dumating ang may-ari ng kwarto. Si Juan Rio ay nagulat sa kanyang nakita. Dahil ito daw ay ang artistang si Arincio. Si Juan Rio ay sinabing napakaganda ni Arincio na para bang isang anghel. May bigla naman humarang na kamay sa kanilang pagitan. Sino kayo, mga fans ba kayo, sambit ng lalaki? Sinabi naman ni Minrio ng seryoso, nakakalipat lang nila sa floor 43. Nagtataka naman ang lalaki kung anong balak nila gawin. Inalok sila ni Juan Rio ng rice cake. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi kumakain ng ganyan si Arincio. Sila ay papasok na sa kwarto nila. Pinauna naman papasukin ng lalaki si Arincio. Muling sumulyap si Arincio sa kanila bago siya pumasok sa kanilang kwarto. Kung sino man ang lalaking yon, napakabastos ng ugali niya, sabi ni Minrio. Huwag kang makipagkaibigan sa mga ganong tao, sabi niya sa kanyang kapatid. Masaya naman tinanong ni Juan Rio ang kuya niya kung napansin niya ba ang babaeng yun. Nagtataka naman si Minrio dahil hindi niya daw alam ang sinasabi ng kapatid niya. Nadidismaya naman ang kapatid niya at sinabing kakadaan lang daw ng taong yun. Ang tinutukoy niya raw ay si Arincio. Ngunit wala pa ring reaksyon si Minrio sa pangalang binabanggit ni Juan Rio sa kanya. Tinanong ni Minrio kung sino nga ba si Arincio. Mula sa kanyang cellphone nagbabasa ng balita si Arincio. Siya ay nagtataka kung ano na ang nangyayari sa mundo dahil sobrang dami na ang namamatay na mga tao. Ang mga artista ay huminto na sa kanilang shooting dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa mundo. May nag-message sa kanya, tinanong siya nito kung nabalitaan niya na ba ang pagkamatay ni Siu Jinggong. Sinabi ng nag-message sa kanya na sabay silang dalawa na pumunta bukas sa libing. Iniisip ni Arincio na maganda sana ang mga feature ng mga artistang namatay. Iniisip niya din na kung hindi dahil sa kanyang rune, namatay na rin daw sana siya unang round. Napangiti siya dahil nagiging parang arogante daw siya, dahil sa pag-iisip na sana magkaroon ng bagong article tungkol sa pagka-survive niya. Dahil daw sa kumpanyang humahawak sa kanya, malayo na ang kanyang narating. Pati daw ang penthouse na meron siya ngayon, ang kumpanya din daw ang may sagot. Tinanong nag-bodyguard niya kung anong iniisip ni Arin. Sumagot naman siya ng wala lang daw. Ang bodyguard ay sinabing nasa tabi niya lang daw siya at pwede daw siya magsabi ng kahit na ano sa kanya. Ang iniisip lang daw ni Arin ay ang kaguluhan sa mundo at kung paano daw siya makakasurvive sa susunod na round. Sinabi ni bodyguard na wag siyang mag-alala dahil kasama niya naman daw siya. Wag ka masyado mag-alala, Miss Arin. Magtiwala ka lang sa akin at akong bahala, sambit ni bodyguard. Siyempre may tiwala ako sa bodyguard ko, sinabi ni Arin sa kanya habang nakangiti. Noong pinadala daw ang kanyang bodyguard na tumatayong manager niya din. Nag-aalala siya dahil daw baka pinadala lang siya para daw pagmasdan lahat ng galaw niya.
Ngunit kung hindi daw dahil sa tulong ni bodyguard hindi daw sana siya nakasurvive sa unang round pa lang. Proprotektahan kita kahit anong mangyari kaya naman wag kang susuko sambit ni bodyguard. Muli na naman siya ngumiti at nagpasalamat sa kanya. Yung dalawa kanina mukhang masarap ang dala nilang rice cake sabi ni Arin. Sinabi naman ni manager na hindi pwede dahil ikakataba niya daw yun. Mukhang nadismaya sila sa pagtanggi natin kanina. Hindi daw nila kailangan tanggapin ang kung ano-anong binibigay ng ibang tao, sabi ni bodyguard. Ang mga ganong tao ay siguradong may gusto lang makuha sa'yo kaya sila ganon sambit ni bodyguard. Iniisip naman ni Arin na mukha naman silang mabait. Ang isa sa kanila ay mukhang mahigit 15 years old na. Sa tingin mo ba nagawa niya ding pumatay ng 100 goblins ng mag-isa tanong ni Arin? Siguro sabi ni bodyguard. Naka-experience din naman daw ang lahat ng karahasan sa loob ng laro. Ngunit nagtataka siya kung paanong nagagawa ng iba na mamuhay pa din ng normal matapos yun. Nagawa mo din namang makapatay ng 100 goblins. Kaya wag ka na mag-alala sambit ni bodyguard. Nasasabi mo yan dahil malakas ka, ngunit kahit ganon hindi ka kasing lakas ni Blacksite sagot ni Arin sa isipan niya. Si Arin ay iniisip kung ano kaya ang pinagkakaabalahan ng isang Blacksite sa tunay na mundo. Iniisip niya na kapag naging kakampi niya si Blacksite, siguradong makakasurvive daw siya sa second round. Senwerte lang daw siya ngayong round, iniisip niya kung paano na kaya siya makakasurvive next round. Si Wonryo ay masayang naglilinis. Nang biglang dumating ang kanyang kuya. Welcome back niya naman ito. Tinanong niya din kung nakuha niya na ba ang rewards niya. Sumagot naman siyang nakuha niya na, ngunit hindi daw kasing laki ng 15 bilyon noong nakaraan. Wala bang sinasabi sa'yo ang kumpanya pang-apat na sunod na panalo mo na yan sabi ni Wonryo. Si Minryo naman ay ngumiti lang. Nalipat ang eksena sa gulat na direktor. Tinanong nito kung anong sekreto ni Minryo. Sinabi ko naman sa'yo noong nakaraan hindi ba? Nakukuha ko ang mga numero sa panaginip ko sagot ni Minryo. Sana managinip din ako katulad mo, sabi naman ng direktor na malungkot. Napangiti na lang si Wonryo sa kwento ng kanyang kuya. I-invest mo na naman ba ulit sa Bitcoin yan kuya tanong ni Wonryo. Tama ka, malaki na ang itinaas ng Bitcoin ngayon sambit ni Minryo. Hindi ba dapat i-withdraw mo na ang investment mo? Baka kasi biglang sobrang bumaba ang palitan, sagot ni Wonryo. Sa ngayon hindi na muna, sabi ni Minryo. Kontrolado ko ang lahat kaya naman mag-relax ka lang at bumaba na tayo kumain. Ang magkapatid ay kumain na sa mamahaling restaurant at masaya na naman si Wonryo. Sa kakapasyal nila gamit ang madaming pera nila, gabi na sila para makauwi. 11:55 PM na at naghahanda na si Minryo sa pagbalik niya sa kabilang mundo. Hinawakan ni Wonryo ang kamay ng kanyang kuya at sinabing kailangan niya bumalik ng buhay. Huwag ka mag-alala nakalimutan mo na ba ang ginawa ko sa grupo ni Tegyubang noong nakaraan? Huwag ka na mag-alala sakin matulog ka na sambit ni Minryo. Kapag gising mo bukas siguradong gising na din ako dagdag ni Minryo. Ang kapatid niya ay tahimik lang at nag-aalala sa kanya. Ang kaluluwa at kamalayan ni Minryo ay muling bumalik na kay Blacksite. Ganon din ang iba pang mga tao. Ang mga tao ay nabibigla pa din kahit alam na nilang mangyayari ang bagay na ito. Nagtataka sila dahil ang lugar na ito ay hindi tulad ng nasa first round. Mula sa paligid ni Blacksite maririnig ang mga bulongan tungkol sa kanyang galing at kung gaano siya kalakas. Mukhang alam na ng lahat kung gaano ako nakakatakot dahil sa paglayo nila sa akin, sambit ni Blacksite. Pati si Yongmin ay napansin din si Blacksite. Iniisip naman ni Blacksite kung kailan darating ang bagong anghel. Hindi nagtagal lumitaw na din ang bagong anghel na mamumuno sa kanila. Nagulat sila dahil napansin nilang iba na ang angel na magbabantay sa kanila. Iniisip din nila kung anong nangyari sa dating angel. May aksidenteng nangyari sa dating anghel, kaya naman hindi siya makakarating dito sambit ng bagong angel. Nagtaka naman ang mga player kung anong klaseng aksidente kaya ang nangyari sa kanya. Huwag na kayo magpanik mga tao sambit ni Angel version 2. Siya ay humalakhak ng parang isang mangkukulam at sinabing mula ngayon siya na ang mamumuno sa kanilang grupo. Ngayong andito na lahat sasabihin ko na ang gagawin nyo sa inyong quest sambit ni Angel.